Christmas is in the air. Christmas talaga, it's all about lights. It's just one big light show. Pero bago nyo ubusin ang inyong 13th-month pay sa mga regalong ipamimigay nyo ngayong Pasko, huwag kalimutang magtabi para sa inyong travel fund. Imagine this. You can travel to the Netherlands. Parang gusto kong tumulo na yung laway ko kasabay ng pagtulo ng keso. Taste a little bit of Italy. Plus experience the US. Or see the beauty of the Yarra Valley of Australia via hot air balloon. Hike natin is around 40 meters? Yeah, 40 meters from the ground. Lahat ng yan makikita sa isang bansa lang. Last time I checked, hindi pa tayo sa Japan. Bakit tayo napunta sa Europa? Yes! Lahat ng yan maaari nyo mapuntahan sa isang parte ng Land of the Rising Sun. Tonight, around the world in 60 minutes in the beautiful Kyushu Island of Japan. Banzai! Ano, sama ka sa biyahe ko? Ang first destination natin ngayong gabi, Holland o the Netherlands. Nagagandahang windmills, mga tradisyonal na bahay, mga gusaling malapalasyo sa ganda. At makukulay na bulaklak. Sa unang tingin, medyo malilito ka kung nasaan ka. May isip mo bang nasa bansang Japan ka, mga biyero? I don't think so. Last time I checked, lumipat tayo ng Japan. Bakit tayo nandito sa Holland? Okay, fine. Hindi tayo ngayon sa Houston Bosch. At pag sinabi mo sa Houston Bosch sa Holland, it's actually one of the 3 main residences ng Royal Dutch family. At ginawa ng isang private company dito sa Japan. Pinila nila sa initsura ng nakikita ng mga Dutch doon sa kanilang bansa. Actually, ang pinagbago lang talaga dito, kailangan makikita ng European. Lahat mga hapon. Up ahead, owl watching in North America. Yeehaw! It's time to experience the Wild Wild West! Ano, sama ka sa biyahe ko? Ito ang Houston Bosch. Direct translation yan ng House in the Woods sa salitang Dutch.
Taong 1992 nang may isipan ng Japan Tourism at isang private investor na buhayin ang lugar na to at gawing replika ng mga lugar sa Netherlands. Ang 152-hectare property kasi na to, nakatapat sa dagat ng Omura na dating trading port ng mga Hapon at mga Dutch mula pa noong 1609. Hango sa mismong mga palasyo ng mga Royal Dutch ang disenyo ng mga building dito sa Houston Bosch. Noong 1600s kasi, tangi ang mga Dutch lang at ang mga Portuguese ang trading partners ng mga Hapon. Dito sa Hirado City ang para sa mga Dutch at sa Nagasaki City naman ang para sa mga Portuguese. Ngayon, isa nitong attraction para sa mga turista. Maaari niyong malibot ang buong Houston Bosch via gondola. Morning. Ang ganda! Nalilito na ako sa buhay ko. Hindi ko alam kung nasa Japan ako, nasa Europa. Paalala mga biyero, para sa gondola ride na to, kailangan ng hiwalay na bayad. So, nakasakay tayo sa isang gondola which will probably take 10-15 minutes ride or around the park. Bago kami nakapunta dito, di ba, parang, of course, it's not English. Hindi tayo sanay sa Houston Bosch. So, chinek ko yung pronunciation muna sa internet. How do you pronounce it? It sounds like Houston. Like Houston, Texas. Like Houston, we have a problem. So, just in case na meron kayong tinatanong na kaibigan or isang travel agency na, ano ka pa pumunta dito sa... It's Houston, as in 10, Bosch, as in Chris Bosch ng Miami Heat. Houston Bosch. Sana tama ako. It's windmill after windmill. I love it. Sa laki ng lugar na to, parang nagutom na ata ako sa kalalakad. Siyempre, para kumpleto ang European experience, why not savor something European? A cheese fondue. Okay, so dito tayo sa tinatawag nilang the waff. Hindi ko alam talaga how to pronounce it, but it's actually, I'm not sure if it's German, but it's originated from a restaurant which is in Holland. Am I correct? I think so. Now anyway, sa harapan natin, not coincidentally, but ito talaga yun. This is probably one of their best sellers. It's called cheese fondue. Usually kapag fondue, para sa mga hindi nakakaalam, pwedeng chocolate. We're very familiar with chocolate, remember that. With chocolate fondue, we use this one, and then we get pieces of fruit, or even pieces of bread, and then we dip that bread, or whatever, dun sa chocolate fondue, and just have a blast. But this one, it's cheese. And who doesn't love melted cheese? Man, I feel like a witch. Oh, man. Who doesn't love cheese? Who does not love cheese? Kawawa yung mga taong allergic sa cheese. Kawawa yung mga lactose intolerant katulad ko. Pero hey, that won't stop me. Now, instead of fruits, yung ginigit nila dito, different types of meat. You've got, I'm guessing this is beef. You've got your pork, and you've got your chicken, you've got your sausage, you've got your potatoes, small potatoes, and you've got your veggies. But if ever you want your carbs, it's gonna be here on the right side. Anyway, they just set this up like probably 2-3 minutes ago, and then it's now the cheese is bubbling. We shall try with such a healthy eater. Man, I'm telling you, meron tayong slow motion camera.
Umusok-usok pa. Umusok-usok pa. Oh, man. Are you gonna drip? Are you gonna drip? Yun na yun. Tumigas na. That's my kind of pork. Parang gusto kong tumulo na yung laway ko. Kasabay ng pagtulo ng keso. Hindi lang yung texture ng cheese. Alat ng cheese, sakto lang. Hindi ko ba malasahan masyado? Ano sasabi ko dati? Hey, you don't mess with a good piece of steak, but this is an exception. Parang kulay. Talagang di ka maubusan ng magagawa sa loob ng napakalaking Houston Bosch. Akalain nyo may alpete pa. Maaari niyong kunin ng litrato at makita up close ang owls. Huwag lang gagamit ng flash para hindi ma-stress ang mga ibong ito. To tell you honestly mga biyero, one for the books ang makalapit sa mga beautiful nocturnal birds na to. Ang cute! Gusto ko ngayon. Ang gagandahan pa dito sa Houston Bosch, maaari kayong mag-check-in sa mga hotel na nakapalibot dito. May kamahalan nga lang mga biyero, pero may discounted rates naman na kasama sa mga package kung pupunta kayo sa mismong park ng Houston Bosch. Of course, kasama na ang buffet breakfast. Okay, CR. You know the drill. You've got your complimentary tea, coffee. You've got your kettle, flat screen TV. Sure, comfy beds. Pero, ang okay dyan. Tingnan mo yan? From the room, kitang-kita nyo na yung magical lighting. Diba? Ayos. Today mga biyero, Merry Christmas. Kung magsawa naman kayo sa Europe, biyahe lang ng halos 1 oras para maranasan ang US of A. Ito ang Seaview Ranch, dito sa Nagasaki. Kung sa Houston Bosch mga Dutch ang naka-impluwensya sa disenyo, dito naman mga Portuguese at Amerikano. Naging free port zone rin ang baybayin na to noong 16th century hanggang World War II. Well, enough of history, and let's ride! Yeehaw! May-ari ng ranch at ng mga kabayo, champion cowboy lang naman ng Nagasaki. Ang mga kabayo rito, galing Amerikang lahi. Ito ang tinatawag na quarter breed. Ang lahi nila ang isa sa pinakamatalino at masunuring kabayo sa buong mundo. Kung boring para sa inyo ang magpaikot-ikot sa rancho, abay, isang tawid lang. Pwede ng mga bayo sa may tabing dagat. Tinawag na quarter breed ang mga kabayong ito dahil mabilis nilang natatakbo ang quarter mile or halos kalahating kilometro, pero kapag malayuan ang takbo, medyo hirap na sila. All that horseback riding action made me crave for an all-American burger with a Japanese twist.
Akalain mo sa Amerika na kagad tayo. Okay rin dito, sa mga turista, may isang maliit na restaurant. It's family owned. And they serve, well, it's actually Japanese food, but alam naman natin na parang yung hamburgers naging international food na din at parang nahawa na din yung mga Hapon. Kahit sa mga Japanese restaurants sa atin parang sometimes they serve burger patty on rice with curry. Anyway, I guess it's fusion na. Eating lunch by the bay is just so beautiful. Up next, makipagkwentuhan kasamang isang kababayan. Yung pagkain pagdating sa Pasko sa Pilipinas. Yung queso de bola, spaghetti, whole manok, the lechon, lahat ng kakanin. Yun ang gusto ko. Ang biggest light show in all of Japan. At patitikman ko na rin ang sikat na Swiss raclette. Gusto mo? Susunod na yan, mga biyero. Ano, sama ka sa biyahe ko? Mula sa airport ng Nagasaki, abot na halos isang oras ang biyahe papunta sa Houston Bosch. Pero sulit yung biyahe na yan. Wait till you see it at night, mga biyero. Ibang-iba ang itsura. Kung kanina mga bulaklak at windmills ang makikita, ngayon, sea of lights. Siguradong fully charged ang Christmas spirit nyo yan. Pero alam naman natin na talagang ipinagmamalaki ng mga Hapon ang kanilang kultura. Kahit na very European ang Houston Bosch, may attraction pa rin sila na may influence ng mga Hapon. Ito ang Luminous Dragon Boat Ride. Taas itong 6.5 meters at haba ng 13 meters. Okay din pala dito sa tuktok ng dragon na to, ha? Look at my view. Alright, so we're riding the dragon. Apparently, 6 chairs. Okay? But it doesn't mean hindi ko pa tayo. So parang dalawang taong nakatayo. Pero yun yan meron kang harness. So totoo lang, wala kaming idea kung paanong gumalaw itong dragon na to. Alam lang namin na iikot siya sa theme park. Okay? At alam din namin na twice a day silang umaandar. One is 6:55 p.m. and the other one is 9:30 p.m. which is now. Perfect ang ride na to para makita ang scenic view ng Houston Bosch at night. Yun pala yun. So that house or that structure, big structure, nagiging malaking LCD screen. And it looks like they're telling a story. And it's named Nihongo. So hindi natin maintindihan. But in terms of execution, the theatrical work, I love it. I just don't understand it. Siyempre, di ko na pinalampas ang pagkakataon. Picture sa tuktok ng umiilaw na dragon. Check!
effort yung ginawa talaga nila dito. I'm sure I mentioned this a while ago, this morning, na they just recreated Netherlands dito sa Japan, or south side in Japan, and it's just beautiful. If you want your kids to feel that spirit of Christmas, okay, fine, we feel that naman talaga. September 1 pa lang sa Manila or sa Pilipinas pero dito, wow! Hayop yung paggagawa nila. I mean, they really put some time, effort, and money. Man, I miss my family. I gotta call them. Siyempre, di lang ako ang naghahanap ng Christmas spirit dito sa Japan. Nakilala ko si Ate Eva, isang dating OFW na ngayon residente na ng Nagasaki. Ilang years ka na dito? 20 years na ako. 20 years? Yeah. Ano po yung trabaho niyo dito for 20 years o nagpapalit-palit din? Papalit-palit no. First time I work in a hotel. Okay. Then I meet my husband, stop my work. Okay. Then, Japanese ang husband mo, I'm yes, guessing. he's a veterinarian. Veterinarian, Yeah. okay. And I have 2 child. Wow! Ilan taon na po? 16 and one boy, eldest is 16. Okay. Then 11 is my daughter. Okay. Kasi syempre, sinasabi nila, iba yung different prefectures ng Japan di ba? Parang Yeah. iba yung feel, iba yung tao, iba yung klaseng pananalita. Iba, the farmer and the fisherman. Okay. They're very, iba, Hogan, that's like native. Then Nagasaki din is in here in Nagasaki. Ano sa tingin niyo yung parang Iba, common trait ng mga taga Nagasaki? but they're good. Very good. Good in mabait? Mabait sila. They were very welcome the foreigners. Okay. They're very So okay sa mga yeah, turista? very also mga turista. Then Oo. mga kapitbahay ko, they're welcome. Mga immigrants, katulad Yes. mo? Okay din. They're very good. That's what I like here. Kwento ni Ate Eva, namimiss daw niya ang Pasko sa Pilipinas. Sinabi mo parang matagal mo nang naranasan yung Christmas sa Pilipinas. It's 20 years talaga. Since nag-work ako dito, first time. My husband is not, they are not Catholic. Right. We buy only cake, then we eat. No celebration, no blah, blah, blah. So iba yung celebration ng Pasko dito, pati doon. No, very bad. Nakakatawa, which is so ironic dahil nandito tayo ngayon sa sobrang Christmassy na. Yes. Pero talaga yung mga locals, swabe lang, hindi ganun ka-fiesta yung. No, hindi ko naranasan yan. Grabe. Mafe-feel mo lang na Christmas. Kung nandito ka, or you go to the other places that some like this. But, Pero nakapunta na ho kayo dito. yes. Kumusta nga po? Parang ano yung pakaramdam mo kapag pumupunta kayo dito? Now, noon kasi iba ang house temples noon. Ngayon, Mas bongga. mas bongga ngayon. Wala tong mga lightings before. Oo. Wala Nakakatulong. Ay, parang pwede mo dalhin talaga yung buong pamilya. Yeah! Gusto mo silang imbitahin. Nakikita mo ba sarili mo na babalik pa ng Pilipinas? Babalik pa talaga. Talaga? Oo, babalik pa Babalik at babalik pa rin ang mga Pinoy. Babalik pa rin. Bakit po? Iba talaga yung kinalalakan natin. At iba talaga yung Pilipinas Tapos nun yung sa tingin nyo, magugustuhan din ng asawa mo yung Pilipinas. Nakapunta na siya doon? Oo. Alam mo naman yung mga kababayan natin. Hospitable siya. Very hospitable. And lechon. And Lechon, then, ako yun talaga. Yun. Because I'm from Davao. Ay, I am Bisaya. Ay, Bisaya ka naman pala. Yun, ito, Bisaya atin to eh. Kaya... Yun yung siguro nami-miss mo din, yung pagkain pagdating sa Pasko sa Pilipinas. Yung queso de bola, spaghetti, whole manok, the lechon, lahat ng kakanin. Yun ang gusto ko. Kailangan ko kayo babalik sa tingin nyo. Wala, baka kahit bisita. Just coming January. Ayun. At least, andun pa rin yung Sana nga, may Christmas Christmas tree pa feeling. doon. Di ba? Baka Alam mo andun pa naman- yung puno. Siguro yung puno, pero wala yung bunga. Dahil pareho na kaming na-homesick ni Ate Eva, pasyal-pasyal na muna kami sa iba pang lugar dito. Christmas talaga, it's all about lights. It's just one big light show. Pati yung river, inilaw, galing. Awesome. Ito ang tinatawag nilang Art Garden. Nakikita rin mula rito ang biggest light display sa buong Japan. Yang waterfalls na yan, mga biyero.
Kanina umaga, kapansin-pansin ito dahil sa makukulay na bulaklak. Pero ngayon, dinadayo na ito dahil sa makukulay na Christmas lights. Ang maganda pa riyan, libre ang pumasok at magpa-picture dito. Paskong-pasko ang post mo dito mga bero. #Christmas in Japan. Siguradong pupusuan ko yan, besh. Adjust na kayo sa Yes. 4 seasons ng Japan. Pero nung bago pa lang kayo, ano yung pakiramdam? Grabe, alam mo, dumating ako taglamig dito. Mamamatay-matay ako. Ano ba yung months ng taglamig dito? Alam mo, nag-start ako dumating doon, November. November. Medyo malapit November, na. mga kalagitnaan. Malapit na mag-winter yun. Yes. I mean, winter na ngayon. Yeah, Oo. tapos nasa dagat kami and bundok. Alam mo bang nilagnat ako ng halos Di mahangin yun eh, di ba? Pag- Grabe, oo. Sa hotel kami. Tapos mag-work kami every morning. Gigising kami ng maaga. Diyos ko, nilagnat ako ng halos isang buwan. Nagka-influenza. Grabe. Oh, okay. Ano yung pag-init naman? Tag-init, grabe. Sobrang init Masyado naman. mainit. Oh, grabe. Pero paano kayo nakapag-adjust? Siguro, wala, no choice na. No choice na talaga, no? Kasi nandito na eh. Dito na ako nakatira. Tapos hanggang sa... Hanggang sa, okay na, layering na lang, makapal na damit, okay na. Kaya ngayon, mas gusto ko pang taglamig. Para mas maganda yung forma. Yeah, no, not forma. Kasi, Ay. pag init, grabe, yung ano, napaka-humid. Napaka-humid. Not like sa atin, may hangin, dry. But here, no. Talaga? Very asphalt. So, dito, pag sobrang uminit, sobrang init. Sobrang init. Mas pipiliin mo pa yung init. Mas pipiliin pa yung sa init doon? Pilipinas, oo. Wow! Yeah. Siguro hindi mo sasabihin nyo kapag tiga-tugagaraw ka. Ang init sa Pilipinas eh! Ay, umuwi na akong Pilipinas kaysa Okay, dito. okay. Grabe. So, mas pipiliin mo malamig talaga. O, Snow World tayo. Let's go. Kung naghanap kayo ng White Christmas, meron din dito. Pero di ko na ata kayang lamig mga biyero. Kaya ito, tama nang magmasid na lang sa mga nagagandang ilaw ng kanilang Christmas village. IG worthy, biyeros! But syempre, pag holiday season, alam nyo na, kasama na dyan ang fiesta. Fiesta sa kain, kasama na din dyan ng alcohol. At parang hindi ka maubusan dito ng selection dahil you've got your wines, you've got your champagnes, you've got your different liquor, sake, beer, you name it, they have it. They've got kegs as well. You know, it's like, it's the European style of celebrating Christmas. Siyempre, para kumpleto ang aking European Christmas experience, ito ang napili ko, ang raclette. Yung nakita niya kanina, yung ginawa niya yun, diba you've got like that cheese ball. Yun yung parang makikita ko lang yan sa internet or sa TV. It's like their latest craze on how they serve cheese. I'm not sure kung nakita niyo na yan, or I'm not sure kung huli na ako sa balita, no? Pero, yun nga, like what I said, nakikita ko lang yun and I've never seen it live. Of course, if I haven't seen it live, hindi ko pa siya natikman. Yung gooiness ng cheese is, it's a different charm, di ba? I mean, yung sense of sight pa lang kung paano nila ginagawa, sobra ka nang naglalaway. You've got, actually it's very simple. You've got sliced potato, looks like deep fried. You've got sausages. You've got 2 florets of broccoli, and you've got bread. Hey, and you've got the cheese. Not sure, sinabi nila sa akin eh, locoret. I don't know what cheese is, but Hapon eh, so hindi ko alam if it's pronounced properly, but sabi niya it's locoret cheese. I don't know. As expected, texture pa rin ng cheese eh, panalo na eh. Pinapainit kasi nila yung surface, tapos yung talagang isa-slide down lang nila yung melted cheese sa kahit anong pagkain nasa harapan niya.
Pretty damn good. Wala nang kakap dito. Gusto mo? Susunod, look up in the sky. It's a hot air balloon. Huwag mo lumalabas na. Isang early morning scenic activity, mga bero. Ano, sama ka sa biyahe ko? We are on our final leg ng Christmas Around the World trip. Siyempre, we're saving the best for last. Pero paano nga ba makarating sa one-of-a-kind destination na to na Kyushu Island sa Japan? Okay, first, book a flight patungo Nagasaki, Japan. Pero dahil walang direct flight to Kyushu, make sure ready kayo para sa connecting flight. Second, pag-aralan ang papuntang tourist spot sa buong Kyushu. Makatutulong din na humingi ng advice sa mga nakapunta na dito. Ask Pinoy locals o kaya mga helpful tourism friends mula sa Japan National Tourism Organization o JNTO. May kalayuan ang mga lugar na pinuntahan namin, pero naging smooth sailing ang lahat dahil sa tulong ng JNTO. Awesome, right? Di pa sumisikat ang araw ng bumiyahe na kami patungong Asu City sa Kumamoto na katabing bayan ng Nagasaki. Ito'y parang makita ang sunrise a la Australia via hot air balloon. Fight ako kahit sobrang lamig! Good morning, mga bero. It is around 6:30 in the morning. Umalis kami ng hotel ng 6 a.m. Wala pa masyadong ilaw dahil sunrise dito is around 7 a.m. And we arrived here at our site kung saan nilalatag na at piniprepare ang aming vehicle for today, which is the hot air balloon. As you can see, it's not summer. Medyo malamig. It's -2 degrees. Usually naman talaga pag medyo wala pang araw talaga, it's really cold. But guess what? There's better news. Kung -2 dito sa baba, paano pa kaya sa taas? Layering is the name of the game. 5 clothes, 5 layers. Got my undershirt, got my long sleeves, I've got my sweater, I've got my hoodie, and I've got my jacket outside. Plus, 2 scarves, gloves na nakalimutan ko na hiliran ko na lang sa assistant cameraman. And of course, your beanie. Pagsakay sa hot air balloon dito, via appointment. 2 grupo lang ang pwedeng lumipad sa umaga at 2 grupo lang din sa hapon. So make sure you reserve early, okay? Sa halagang halos 2,200 yen o mga 1,000 pesos, pwede na ma-experience ito. Tapos pala dinibigay ko electric fan sa opisina ko eh. Lamig-lamig na nga, tinapat pa sa akin yung electric fan. 3 to 4 persons lang ang maaaring magkasya sa loob ng basket. Bawal lumagpas ng 70 kilos o 154 pounds ang timbang ng bawat pasahero. Ito'y para umangat ang hot air balloon. So, mas maganda kapag mag-hot air balloon bago mag-breakfast. Pasensya na mga bero, malamig talaga eh. You know what they say, hot air goes up. Firing up the whole thing, man. I'm telling you, we feel the wind. See, tapon pa.
And right now we just want to maximize the sunrise over the mountain. Dahil po sa lamig yan, medyo naninigas na sa lamig ang biyahe ni Drew Crew. Hari, huwag mo lumalabas ka. Just a matter of seconds, ang laki na ng tinaas natin. So if you're not really paying attention sa labas, or nandito ka lang sa loob, hindi mo mararamdaman. Pero pag tingin mo sa labas, ilan na tayo sa tayo. Pero nawala ang ginaw nang makita namin ang Haring Araw. For this ride, I think maximum height natin is around 40 meters. Yeah, 40 meters from the ground. You know what's funny though? Di ba sa Unhit for the past 10 years, well, every year, most of the time, we feature the International Hot Air Balloon Festival in Pampanga. And then, for some strange reason, hindi ako nakakasakay sa hot air balloon na lilipad. Parating, wind is too strong or whatever. Dito pa sa ibang bansa. I'd take it. Look at this. It's not like here in Pampanga. Beautiful. Sulit ang panginginig sa lamig at pagkising ng maaga. It's like sleeping Buddha. Buddha. That's his face and shape That's and the chest. like So sabi niya, yung mountain niya parang sleeping Buddha. Yung ulo, ayun yung chan, ayun yung ibon. Ay, hindi, yun yung mga ibon. Pero yun yung paa. Sorry, yun yung paa. Yun. We are on top of Mount Everest. Just kidding. We're on a hot air balloon, 40 meters high, and that's the sunrise. one person, one down. That's fun. Yeah. Good 20 minutes of my life. Now I want to spend the next 20 minutes sipping warm coffee. Kaya di pa rin nagtatapos sa ating Asu City Adventure. Let's go up in the air one last time. Via paragliding. Etong ano? Sulit na rin yan, di ba? YOLO! Yung ride na yun, very short but sweet. Kasi wala masyadong hangin. So, mabilis pa rin makababa. Pero yung 15-second airtime na yun was actually definitely worth it. Yun nga lang, medyo hindi ganun kaganda yung landing namin. Dahil, mali yata yung sapatos na lang. Ang sakit. Pero, sana, pag susubukan nyo to, pag dumating kayo dito sa Asu City, hopefully mas malakas ang hangin. I've been to Japan 6 times already, but you know what? It never disappoints. Nakakamangha ang dami ng iba't ibang attraction na meron sa bansang ito. Ngayong gabi, na-experience ko ang Japan na di kadalasan napupuntahan ng mga tao.
Naranasan kong mga ibang bansa sa ibang bansa. At nakaranas pa ako ng Pasko rito. Indeed, it's always fun in Japan! Merry Christmas mga beros! Naniwala sa magic ng Pasko, ang wish mo'y magkakatotoo. So good. Family ko, di ba Korean sila? Pero ako, gusto ko pa rin, guys, Christmas equal family, sabi ko. Naamoy niyo yung naamoy ko. Yan po yung nakasanayan ko ding amoy sa bahay ng lola ko. Sarap i-take home na ito, Achi. Dapat lang. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mga bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag mo na akong i-pinch. Just click!